Ang isi-share ko sa inyo ngayon guys, yung how to install NPN sensor with indicator lamp to contactor with maintaining contact. Yung sa previous video ko kasi, wala siyang maintaining contact. Ang ibig sabihin ng mayroong maintaining contact, pag itong sensor natin, nakasense siya ng object, gumana siya. Pag alisin natin yung object, still pa rin na gumagana ang magnetic contactor. Yun ang ibig sabihin ng maintaining contact. Pero bago natin umpisahan na ating tatalakayin ang diagram, alamin muna natin yung mga device na ating ginamit, no? Ito na yung photoelectric sensor NPN, normally open. Ito na siya, no? Tapos ito naman yung power supply natin. Itong power supply natin guys ay 220 ang input, ang output niya ay 24 volts DC. Ito na yung power supply natin. Tapos mayroon din tayong IR, no? Ang ibig sabihin ng IR, impulse relay natin. Gumamit tayo ng impulse relay para sa ating maintaining contact sa contactor sa normally open, no? Ito na yung impulse relay natin. Tapos ito naman yung 24 volts natin na relay para sa ating sensor, no? Ito na siya. Ito naman yung indicator lamp natin na red. Ito na siya. Green, ito na siya. Ito naman yung yellow natin na indicator lamp. Ito na siya, no? Pag ang sensor natin makasense, gaya ng sinabi ko kanina, pag ang sensor natin makasense, gagana ang contactor natin, no? Mag-a-activate siya. Ngayon, pag hindi na siya makakasense, still pa rin gumagana ang contactor natin. Pag makasense naman siya ulit, mamamatay yung contactor natin. Ito yung circuit breaker natin guys, no? CB, circuit breaker, ito na siya. Tapos ito naman yung overload natin, no? Ito na siya. Nakalagay sa normally closed. Dito naman normally open. Ito na siya. So ngayon guys, pag-aralan natin ang diagram kung ano ang function niya, no? Para makita din ng mga baguhan. Ngayon, pag i-on natin itong circuit breaker natin, ang line 1 at saka line 2, magkakaroon to ng power supply, no? 220 volts ito. Ngayon, pupunta ngayon sa power supply natin na 220 volts, no? Ngayon, magkakaroon ngayon ng power supply ang sensor natin. Itong sensor natin guys, mayroon siyang tatlong wire, no? Kung makikita natin dito. Ang brown niya nakalagay sa positive. Tapos ang blue nakalagay sa negative. Tapos ang black niya guys nakalagay sa relay natin, no? Ang black kasi ang magbibigay ng signal. Kumo NPN yung sensor natin, bali sa positive nakalagay ang relay natin, no? Kung makikita natin ang line 1 sa relay, nakalagay sa positive sa brown. Tapos ang A2 sa black, no? Sa black wire. Ito siya. Ngayon, ang blue naman nakalagay sa negative. Dahil NPN sensor kasi ito, kaya ganun ang setup ng connection niya. Ngayon guys, ang sensor natin, nagkakaroon siya ng power supply, no? Ngayon, pag makasense ito ng object, mag-a-activate ito ngayong relay natin. Dahil gagana ang relay, magbibigay siya ng signal sa relay. Gagana ngayon ang relay natin, no? Pag gana ng relay natin, guys, i-close to ng relay, no? Dahil yung impulse relay natin, guys, nakasetting to sa auto mode. Kung makikita natin. I-close to ng relay dahil ito yung normally open ng relay, no? Ang kuryente ngayon, dadaloy dito. Gumana ngayon ang IR. Pagana ng IR natin guys, ang kuryente naman dadaloy dito, no? I-close din ito ng IR natin. Ito kasi yung normally open ng IR natin. Dahil yung IR natin guys, nakalagay sa auto mode, ngayon itong sensor natin, pag hindi ito nakakasense ng object, mamamatay ngayon ang relay natin, no? Pagpatay ng relay natin guys, mag-o-open ito. Ngayon, mamamatay ang IR natin. Kung yung IR natin, nakaset siya sa auto mode, ang sa normally open ng IR natin, still pa rin to na naka-close. Ngayon, gumana ngayon ang magnetic contactor, no? Magnetic contactor. Pag gana ng magnetic contactor natin, guys, ang una kasing gumana dito ang red lamp natin, no? Pag gumana ng magnetic contactor natin, mag-o-open ito, mamamatay ang red lamp natin. Ito siya, no? Ang indicator lamp na red. Ngayon, magkuklose naman itong sa green. Gumana ngayon ang green natin dahil ito siya nakalagay sa auxiliary contact ng ating magnetic contactor, no? Ngayon, kung makasense naman ng object itong
Sensor natin, gagana naman yung relay, no? Paggana ng relay, i-close to ng relay, no? Pag close ng relay, guys, iti-trip naman ito ng impulse relay natin ngayon. Dahil ito yung nag-close kanina, no? Iti-trip ito, mag-o-open ito. Pag open ito, guys, mamamatay ngayon ang magnetic contactor natin, no? Pagpatay ng magnetic contactor natin, guys, babalik to sa normal position na naka-close, ito naman naka-open. Ganun ang function niya, no? Ngayon, pag hindi naman makasense yung sensor natin ng object, mag-open ito, no? Dahil mamamatay yung relay natin. Ngayon, still naka-open ito ngayon. Ganun ang function niya, guys, pabalik-balik lang dahil mayroon siyang maintaining contact. Pag mag-trip naman, guys, no, mag-open ito. Pag open yan, mag-close naman ito, guys, no? Pag close nito, mamamatay itong indicator lamp natin na red. Pagpatay ng red, kasi mag-open dito, no, wala nang supply. Pagpatay ng red, guys, iilaw ngayon ang yellow natin, no? Ang indicator lamp natin na yellow, iilaw siya ngayon. Ngayon, pag i-reset natin yung overload, magko-close ito, mag-o-open naman ito, guys. Mamamatay ngayon ang indicator natin na yellow. Sa ganong position, guys, still gumana ang red natin, no? Red lamp kung makikita natin, no? Kasi naka-close position ang auxiliary contact natin sa magnetic contactor. Ang sensor natin, guys, ay proximity sensor ito. Lahat ng object kaya niyang i-sense. O natin, unang gumana ngayon ang red lamp, guys, no? Kung makikita natin sa drawing. Ganun kasi ang drawing niya. Ngayon, guys, pag makasense ito ng object, tingnan natin yung sensor, no? Pag makasense siya ng object, ayan, gumana siya, no? Ngayon, pag alisin natin yung object, still pa rin gumagana ang magnetic contactor natin. Dahil mayroon siyang maintaining contact, no? Ngayon, pag makasense naman siya ulit, mamamatay. Kung makikita natin, no? Namamatay siya ngayon. Itong kamay naman, makakasense naman siya, no? Ayan, gumana siya. Pag alisin natin yung kamay, still pa rin gumagana ang contactor natin dahil mayroon siyang maintaining contact. Ngayon, pag makasense naman siya ng object, mamamatay, no? Ganun ang function niya, guys, pag mayroon siyang maintaining contact. So, kailangan lang natin gumamit ng impulse relay para magkakaroon ng maintaining contact ang ating contactor. Pati rubber object, guys, kaya i-sense ng ating sensor, no? Kung makikita natin, no? Ayan. Gumana siya, no? Pag ganun, mamamatay. I-try naman natin itong kutsara. Itong kutsara, no? Ayan, no? Gumana siya. Pag makasense naman siya ulit, mamamatay. I-try naman natin itong baso. Ayan, gumana siya, no? Mamamatay din. Ayan, gumana siya, no? Mamamatay. Kahit ito, kaya niyang i-sense. Kung makikita natin, no? Ganun siya. Pag mag-trip naman, guys, mamamatay itong green natin, iilaw ang yellow, no? Kung makikita natin. Ayan, umilaw yung yellow natin. Ibig sabihin, nag-trip siya. Ayan. Dahil nireset natin, gumana ulit ang contactor natin, no? Pag i-off natin, guys, ganun lang natin. Ang sensor natin, guys, kaya niyang maabot hanggang 50 centimeters. Mayroon kasing sensor na NPN na hanggang 10 centimeter lang. Pero ito kasi sa kakaiba, 50 centimeter ang kaya niyang maabot. Ang range na kaya niyang maabot. Kahit malayo, guys, kaya niyang isenso. Kung makikita natin. Sana, guys, nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo, guys. Hanggang sa muli.